Good morning Philippines! Good morning world! Ayan, for today's video, Sunday na naman, syempre abangan na naman. Ayan, club training with pooling mga kalapatids. Sinali natin syempre ng pooling yung ibon nating isa, si Checkered. Hopefully, makauwi kahit na Diyos mayo marimar, naambun-ambun na. Smashan na naman ang club training natin. So medyo malapit lang naman yon. So mga 20 to 30 minutes kailangan na dito na yung ibon para mag-clock. Alright, so kakape muna tayo. And then habang naghihintay ng pauwian, kasi ala pa nagka-clock mga kalapatids, time check 6:51 pa lang. So nirelease yung ibon natin ng 6:40 AM. Yan, check natin mga kalapatids kung magiging maganda pa rin yung lipad sa tinraining niya nung isang araw, di ba? Yan. Sana makawita ang maganda yung ibon natin. Kahit na napakakulimlim ng panahon, Diyos mayo marimar. Ilasang linggo natin nagkagagantok. Check tayo kanina sa sa Kubo Pro, ala pa naman nagka-clock. Good thing. Yeah, malaki pang pag-asa natin. Shout out sa may-ari ng ibon, Sir Simon Reyes, Sir JM Cudilla, saka kay Sir Ed Saints. Sayang kay Sir Ed Saints na wala sa norte. Pero ganun pa man mga kalapatids, pag dumating yun at hindi pa naman nag-start yung derby, i-entry pa rin natin yun. So ito, nilagay na muna natin sila sa dito sa 360 aviary natin para maka-viewing itong mga pang South natin, South Warriors. Ayan, nandito sila ngayon. Ayun pang iba sa taas. Yun. Kasi maglilinis tayo sa baba para lang pasali-sali. Kailangan na talaga tong turuan na rumonda. Kasi baka malit na naman tayo nitong South. Pero itong mga ibang ibon natin dito, ayan, sakto lang to mga kalapatid. Siguro mga 1 to 3 days pa, papakawalan na natin to sila. Hinihintay ko lang si Sir Pepong para magawa na yung aming extension ng landing board dito. Ayan dito. Extension na natin tong landing board na to hanggang sa tapat na itong ating hallway. Para medyo malawak-lawak yung lalandingan ng ibon. Ayan, medyo marami kasi lilipad natin ngayon south. Marami na naman tayong i-harvest. Kaya mga kalapatids, kailangan natin i-upgrade ng konti itong ating loft. Yo, ang aga ko nag-vlog ngayon. Alas 6 pa lang. Nakaka-miss yung mga ganitong sobrang aga mag-vlog. Ayan. Ayan, ito ang morning routine natin. Morning exercise ko na rin to mga kalapatids. Araw-araw tong pagkakayod at paglilinis ng loft. Maulan man or hindi, kailangan natin maglinis. Masakit sa mata, makita yung loft mo, magpapatuka ka, napakadaming dumi. Tama mali, di ba? Mas nakaka-motivate mag-alaga at magkarera ng ibon kapag lang loft mo laging malinis. Hindi lang dapat pag may bisita ka, maglilinis tayo. Kailangan gawin natin siyang daily routine. Araw-araw kung kaya ng natin ng oras, pero kung hindi naman, mag-schedule tayo ng oras, di ba? Or agahan natin yung gising natin para makapaglinis agad ng loft bago pumasok sa trabaho. Yeah. Always naman time management lang ang kailangan para maayos mo mabuti yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung hobby mo, di ba? So kung meron kang time management, lahat yan magagampanan mo at lahat yan magiging masaya ka na magagawa mo siya sa loob ng isang araw. Alam ko, bitin yung isang araw, 24 hours. Di naman pwedeng di tayo matulog, di ba? So, kailangan lang talaga natin i-organize mabuti yung oras natin para may dumaan ng dalawa. Ay, pabaler. Check natin. Pabaler na yun, pabaler. Pabaler nga, or pati pa kulaw. Pabaler, or pati pa kulaw. Ay, andito na si Checkered. Saglit lang mga kalapatids. Wala kasi ako kasama magkaklak Iaano ko lang. Ikaklak ko lang, mapasukin ko lang ibon natin. So ayan, nakatapos natin i-clock si Checkered. Ayan, magkasunudan lang sila. Andito na yung training natin, si Grisel. Ayan. Halos magkasunuran lang pagka-clock natin sa iba. So pag-clock natin kay Checkered. Ayan, pag-silip ko nito, andito na. Tulak natin. Pasok, pasok. Ayan, kung sinali ko rin yan mga kalapatids, baka yan, magkasunod lang sila sa clocking
Checker, ito po yung ating ano. Ito yung ating sticker. Baliktad ba? Ayan o. Hey, thank you. Nakauwi na ibon natin. N4543R. Ayan. N4543R. Ito yung ibon natin. Ayan o. Let's go, Sir Simon. Nakauwi na yung ibon natin. So, ang speed lang niya is 560. Hindi na masama, mga kalapatids. Alapan nagkaklak. Tingnan natin kung pang ilan tayo sa clacking. Ayan o. Sabik na sabik sa kapares. Tinanggal ko na yung ano nila, yung itlog nila, mga kalapatids, na nililimliman. Kasi October 6 start na. So para sa ganun, magsabik uli siya na balik-balikan tong kapares niya. Lagyan na lang natin ng kak para panggalit kay ano, panggalit dito sa panlaban natin. And then saka na natin uli lalagyan ng pugad. Ha? Oh, ayan o. Nilagay ko naman yung pugad dito naman sa kapares niya kay Checkered, kay Grisel. Para sila naman, medyo nababagalan kasi ako ng konti dito. Ngayon, kapag dalawa naman silang ano, sinama ko sa training, bumatambay na sila sa labas. Kaya nag-decide na ako, mga kalapatids. Sensya na tol, JM. Itong hen, iniwan ko na para may motivation siya. Ayaw naman nila pumares sa iba. Kaya ginawa ko, mga kalapatids, sila na lang yung pinagpares ko. Ayan. Tapos, sacrifice yung isa dahil pares naman silang old bird. So, iniwan ko na yung isa. Ito na lang kak ang imo-motivate natin na ilaban sa derby. I-entry na lang natin siya ng lahat ng category. Kasi nga, hindi siya naka-young bird banded, mga kalapatids. Ayan. So, sila yung nilagyan ko ng pugad para mas lalong ma-motivate tong hen natin at yung kak. Ayan. Pero dito, ayan, always first sa loft natin, si Checkered. Ito po ay yung light checkered, hindi po itong dark checkered. Ito po yung kapares niya, yung hen. Grabe naman, mga kalapatids. Ayan, check natin, mga kalapatids. Balikan ko kayo. Okay. Ito, nag-check tayo sa clacking. Pang-apat tayo, mga kalapatids. Pang-apat tayo sa clacking. Pero tingnan pa rin natin kung masisipa tayo dahil ano tayo, first dropper kapag ang laban Southwest. Laging first dropper ang Maria kasi unang bayan na ano yan katabi ng Nueva Ecija. Unang magiging dropper, last dropper dyan, di pa Kulaw or Baler, San Luis, ganyan. Nakakatuwa lang. Ngayon lang ulit tayo bumalik sa pagkaklak-klak na yan, pero nakaka-excite pa rin talaga, saka nakaka-nervyos. Grabe. Nakakatuwa lang. Kakulimlim pa yan, no? Ala pang mga ibon nagkaklak. 4 pa lang. Tingnan natin mamaya. Pagkatapos natin maglinis ng loft, check natin uli yung clacking. A few moments later. Ayan, tapos na tayo maglinis. Pakainin na natin itong mga ibon natin. Ayan. So, parang ayaw kumain puro lambingan ang gusto. No? Pero nilagyan na natin sila ng tubig. Tapos dito sa kabila, nakapaglinis na rin tayo. Ayan. Pinapatuyo ko lang ng konti. Kapag kakalinis sa umaga, hindi ko muna yan hindi ko muna sila pinapapasok agad-agad. Siguro mga 5 to 10 minutes pa bago ko sila papasukin para yung mga basang droppings sa umaga, matuyo pa konti, masipsip ng tabla para kapag nagpakain tayo. Kasi minsan dito ako nagpapakain Pagka nagbabanding moment ako ng mga young bird natin, dito tayo nagpapakain sa lapag. Make sure lang talaga na nililinisan natin. Diba? Para sa ganun, may banding moments, mag-aagawan sila dyan. Ayun, so maya-maya konti, papasukin na natin itong mga to. At kumpleto naman na tayo ng ibon. Ayan. So magtataka, 560 speed ang ibon, nag-clock pa rin. 500 lang po ang aming minimum speed. 500 lang po. Ayan, titignan nyo mga kalabatis, yung first clacker natin, 600 lang ang speed. So kung magse-700 kami dito, sobrang hirap na ng karera namin. Magse-700 pa po kami. Awanan wala nang magka-clock. Puro kami zero clacker mangyayari dito. Kaya inakma namin yung speedan namin sa area namin na napakahirap. Lalo pag ganito, kadalasan lagi makulimlim. Saka all terrain. Hindi po patag nililipatan ng ibon namin. Puro bundok, i-release sa bundok. Ganon, ang patag na lang. Ito lang mismong tinitirikan ng mga bahay dito na sa bayan. Yan, ganun kahirap po mga kalapatids. Kaya wag na po kayong mag-question kung bakit 500 na lang speedan, napakahirap pa. Try nyo po ditong lumaro. Yun lang po masasabi ko. Na-witness na nila Sir Mulawin TV, na para Reggie Cruz, na medyo tagilid talaga dito pauwian mga kalapatids. Saka hindi man dito, may mga nagtotos din. May mga pumapasok dito nagbibitaw ng kalapati nila, tulad ng ARPCI. Kasi zero clacking, libu-libong ibon. Gano'ng kahirap, di ba?
So yun lang, na-share ko lang naman. So not bad na mga kalapatids. Ayan. Yeah boy! Lalo tayong ginaganahan magkalapati pag may ganyan. Kahit na pakunti-kunti lang yung kurot, pero masarap pa rin at syempre hindi masalimuot. Yan! Mga kalapatids, papasukin natin, ipon natin. After 7 minutes na lang, naka 3 minutes nata tayong ayan nagdadaldal dito. Then, pasukin natin doon mga kalapatids. Fast trapping na sila eh. Naturuan na natin sila dito sa trapdoor na ganito. Ang hindi pa mga kalapatid is yung pakawalan sila sa labas.